Exodo Kapitulo 28. Utos sa paggawa ng mga kasuotan ng pari. At ay lapit mo sa iyo si Arong iyong kapatid at ang kanyang mga anak na kasama niya, mula sa gitna ng mga anak ni Israel, upang makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote, si Aaron, si Nadab at si Abihu, si Eleazar at si Ithamar, na mga anak ni Aaron. At igagawa mo ng mga banal na kasuotan si Arong iyong kapatid sa ikaluluwalhati at ikagaganda. At iyong sasalitain sa lahat ng matalino, na aking pinagpupuspos ng diwa ng karunungan, na kanilang gawin ang kasuotan ni Aaron, upang siya'y italaga, na siya'y makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. At ito ang mga kasuotang kanilang gagawin, isang pectoral, at isang ipod, at isang balabal, at isang tonika na tinahing guhit-guhit na naanyong pari-parisukat, isang mitra at isang pamigkis, at kanilang igagawa ng mga banal na kasuotan si Arong iyong kapatid, at ang kanyang mga anak, upang makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. At kukuha sila ng ginto, at ng kayong bughaw, at ng kulay ube, at ng pula, at ng lino. Ang ipod. At kanilang gagawin ang ipod na ginto, at kayong bughaw, at kulay ube, pula, at linong pinili, na yari ng bihasang mangbuburda. Magkakaroon ng dalawang pangbalikat na nagkakasugpong sa dalawang dulo ni yaon, upang magkasugpong. At ang mainam na pagkayaring pamigkis na nasa ibabaw ng ipod upang ibigkis, ay gagawing gaya ng pagkayari ng ipod at kaputol, na ginto, kayong bughaw, at kulay ube, at pula, at linong pinili. At kukuha ka ng dalawang batong onyx, at iyong iuukit na limbag sa ibabaw ng mga yaon ang mga pangalan ng mga anak ni Israel. 6 sa kanilang mga pangalan ay sa isang bato, at ang mga pangalan ng 6 na natitira ay sa isang bato, ayon sa kanilang kapanganakan. Naiari ng manguukit sa bato, na gaya ng ukit ng isang panatak, iyong iuukit sa dalawang bato, ayon sa mga pangalan ng mga anak ni Israel, iyong gagawing na pamumutihan ng mga kalupkop na ginto. At iyong ilalagay ang dalawang bato sa ibabaw ng pangbalikat ng ipod, upang maging mga batong pinakaalaala sa ikagagaling ng mga anak ni Israel, at papasanin ni Aaron ang kanilang mga pangalan sa harap ng Panginoon, sa ibabaw ng kanyang dalawang balikat, na pinakaalaala. At gagawa ka ng mga kalupkop na ginto. At ng dalawang tanikalang tag-anas na ginto, parang pisi iyong gagawin na yaring pinili, at iyong ilalapat sa mga kalupkop ang mga tanikalang pinili. Ang baluti. At gagawin mo ang pectoral ng kahatulan, na gawa ng bihasang manggagawa, na gaya ng pagkayari ng ipod iyong gagawin mo na ginto, na bughaw, at kulay ube, at pula, at linong pinili. Gagawing parisukat at nakatiklop, isang dangkal magkakaroon ang haba ni yaon, at isang dangkal ang luwang ni yaon. At iyong kakalupkupan ng mga kalupkop na mga bato, 4 na hanay na bato, isang hanay na sardyo, topasyo, at karbungko ang magiging unang hanay. At ang ikalawang hanay, ay isang esmeralda, isang zapiro, at isang diamante. At ang ikatlong hanay ay isang hasinto, isang agata, at isang ametista. At ang ika-4 na hanay ay isang berylo, isang onyx, at isang hasp, pawang pamumutihan ng ginto sa kanilang mga kalupkop. At ang mga bato ay iaayos sa mga pangalan ng mga anak ni Israel, 12, ayon sa mga pangalan nila, gaya ng ukit ng isang panatak, bawat isa'y ayon sa kanilang pangalan, na magiging ukol sa 12 lipi. At gagawa ka sa ibabaw ng pectoral ng mga tanikalang parang pisi, yaring pinili, na tag-anas na ginto. At igagawa mo ang ibabaw ng pectoral ng dalawang singsing na ginto, at ilalagay mo ang dalawang singsing sa dalawang sulok ng itaas ng pectoral. At inyong ilalagay ang dalawang pinaisang tanikalang ginto sa dalawang singsing sa mga sulok ng pectoral. At ang dalawang dulo ng dalawang tanikala ng pinili ay iyong ilalapat sa dalawang kalupkop, at iyong mga ilalagay sa mga pangbalikat ng ipod, sa harapan. At gagawa ka ng dalawang singsing na ginto, at mga ilalagay mo sa dalawang sulok ng pectoral sa laylayan ni yaon na nasa dakong kabaligtaran ng ipod. At gagawa ka ng dalawang singsing na ginto, at iyong mga ikakapit sa dalawang pangbalikat ng ipod, sa dakong ibaba, sa harapan, na malapit sa pagkakasugpong sa ibabaw ng mainam na pagkayaring pamigkis ng ipod.
At kanilang itatali ang pectoral sa pamamagitan ng mga singsing ni Yaon sa mga singsing ng ipod ng isang taling bughaw, upang mamalagi sa ibabaw ng mainam na pagkayaring pamigkis ng ipod, at upang ang pectoral ay huwag makalag sa ipod. At dadalhin ni Aaron sa kanyang sinapupunan ang mga pangalan ng mga anak ni Israel na nasa pectoral ng kahatulan pagka siya'y pumapasok sa dakong banal, na pinakaalaala sa harap ng Panginoon, na palagi. Ang Urim at Thummim. At ilalagay mo sa pectoral ng kahatulan ang Urim at ang Tummim at mga ilalagay sa sinapupunan ni Aaron, pagka siya'y pumapasok sa harap ng Panginoon at dadaling palagi ni Aaron sa harap ng Panginoon ang kahatulan sa mga anak ni Israel na nasa kanyang sinapupunan. Ang balabal ng ephod. At gagawin mo ang balabal ng ipod na tag-anes na bughaw. At magkakaroon ng isang pinakaleeg sa gitna ni Yaon, magkakaroon ito ng isang uri ang tinahi sa palibot ng pinakaleeg, gaya ng butas ng isang koselit, upang huwag mapunit. At ang saya ni Yaon ay igagawa mo ng mga granadang bughaw, at kulay ube, at pula, sa palibot ng saya ni Yaon, at ng mga kampanilyang ginto sa gitna ng mga yaon sa palibot. Isang kampanilyang ginto at isang granada, isang kampanilyang ginto at isang granada sa saya sa ibaba ng balabal sa palibot. At isusuot ni Aaron upang mga siwa, at ang tunog ni Yahweh maririnig pagka siya'y pumapasok sa dakong banal sa harap ng Panginoon, at pagka siya'y lumalabas, upang siya'y huwag mamatay. Ang banal na korona. At gagawa ka ng isang lamin ng tag-anes na ginto, at do'y isusulat mong ukit na ayon sa ukit ng isang panatak, banal sa Panginoon. At iyong ilalagay sa isang listong bughaw, at malalagay sa ibabaw ng mitra, sa ibabaw ng harapan ng mitra malalagay. At malalagay sa noo ni Aaron, at dadalhin ni Aaron ang kasamaan ng mga banal na bagay, na pakakabanalan ng mga anak ni Israel sa lahat nilang mga banal na kaloob, at malalagay na palagi sa kanyang noo, upang tanggapin sa harap ng Panginoon. Ang mga kasuotan ng mga saserdote. At iyong hahabihin ang kasuotan na anyong parisukat, na lino, at iyong gagawin ang mitra na lino, at iyong gagawin ang pamigkis na yari ng mangbuburda. At iyong igagawa ang mga anak ni Aaron ng mga kasuotan, at iyong igagawa sila ng mga pamigkis, at iyong igagawa sila ng mga tiara sa ikaluluwalhati at ikagaganda. At iyong isusuot kay Aaron iyong kapatid at sa kanyang mga anak na kasama niya, at iyong papahiran ng langis sila, at iyong itatalaga sila, at iyong papagbanalan sila, upang sila'y makapangasiwa sa akin, sa katungkulang saserdote. At iyong igagawa sila ng mga salawal na lino, upang takpan ang laman ng kanilang kahuberan, mula sa mga balakang hanggang sa mga hita aabot. At isusuot ni Aaron at ng kanyang mga anak, pagka sila'y pumapasok sa tabernakulo ng kapisanan, o pagka sila'y lumalapit sa dambana upang mga siwa sa dakong banal, upang sila'y huwag magdala ng kasamaan, at huwag mamatay, magiging isang palatuntunang walang hanggan sa kanya at sa kanyang binhi pagkamatay niya.